Negros Occidental, isang pakikibaka ng mga magagawa ang nauwi sa karahasan. Ipinaglalaban nila ang karapatang makakuha ng benepisyo at tamang sahod, ngunit ipinagkait ito sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Walang awang pinagbabaril ng may-ari ng tubuhan ang mga magagawang nakikibaka. Isang second-year high school student si Jasmine Arnaez. Nang mabalitaan niya ang nangyari sa plantasyon, ay agad siyang sumugo dito. Isa kasi ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid na nagtratrabaho sa nasabing plantasyon. Puro iyak, sigaw at paghihinagpis ang nadatnan ni Jasmine habang napakaraming bangkay ang nasa lupa. Sumisigaw na tinawag ang pangalan ng mga magulang at mga kapatid, ngunit malamig na bangkay na lamang ang kanyang natagpuan. Tila binagsakan ng langit at lupa itong si Jasmine. Kahit anong pilit niya, ay tuluyan na siyang iniwan ng kanyang pamilya. Isa si Jasmine sa porsigidong nakikipaglaban para sa hustisya ng mga biktima. Subalit sadyang napakalakas ng kapangyarihan ng pera. Lumipas na ang ilang taon, pero wala pa rin nangyayari sa kaso. Napagtanto ni Jasmine na ang batas ay para lamang sa mga mayayaman. Hanggang high school lang ang tinapos si Jasmine dahil wala na siyang pangtustos para sa kolehiyo. Hindi kakayanin ang kita ng isang naglalako lang ng kakanin ang gastusin para sa kolehiyo. Isa sa mga anak rin ng mga biktima ang kumausap kay Jasmine. Siya si Bridget. Katulad ni Jasmine, wala na ring tiwala sa batas si Bridget at nawala na rin ito ng pag-asa na makamit pa nilang hustisya. Ipinakilala ni Bridget si Jasmine sa isa pang kakilala. Hindi na namalayan ni Jasmine na unti-unti na pala siyang nire-recruit ng makakaliwang grupo, ang NPA. Tuluyang nagbago ang pananaw ni Jasmine sa mundo dahil sa mga ideolohiyang isinaksak sa kanyang utak. Sa edad na 17 ay sinanay ng husto ang mga bagong recruit na gumamit ng baril at iba pang sandata sa pakikipaglaban. Sa edad na 19, ang pinakaunang pakikipag-engkwentro ni Jasmine sa mga sundalo. Doon niya nasaksihan ang mga iilang kasamahan na tinadtad ang bala, sabog ang bungo at naputukan ng granada. Mga eksena ng karahasan na paulit-ulit niyang nararanasan. Subalit na didiskubre na din ni Jasmine na hindi na naaangkop sa kanilang ideolohiya ang mga ginagawa ng kasamahan. Minsan, ay napatanong na lamang si Jasmine kay Commander Mosang kung tama pa ba ang kanilang ginagawa. Ang magnakaw, mangdilihensya at pumapatay ng sibilyan na walang kalaban-laban. Ano bang kaibahan ng ginagawa natin sa mga pinaggagawa ng gobyerno? Ginagawa nilang legal ang pagnanakaw sa mga tao. Ginagawa nilang legal ang pagpatay sa mga tao. Mariing sagot ni Commander Mosang. Naibahagi ni Jasmine kay Bridget ang saloobin nito. Para bang nawawala na siya ng gana sa samahan. Nagtitiis sa lamig, sa dilim, sa ulan, sa mga lamok, sa pagkain, at higit sa lahat, sa bala ng mga otoridad. Napagtanto ni Jasmine na walang papupuntahan ng pakikipaglaban. Sumusuko ka na ba, Jasmine? Ang mga katulad mo ang magpapabagsak sa kilusan natin eh. Hindi naman sa ganun. Pero nawawala na ako ng pag-asa. Nasaan na bang pangako nila na mabibigyan ng hustisya ang mga kamamilya natin na pinatay? Tugon ni Jasmine. Minsan isang madaling araw, isa si Jasmine ang naatasan na sumama sa pangkat na kukuha ng supply ng mga pagkain sa isang kakampi. Ang kalahati ng grupo ay sumama sa commander nila sa pagtanggap ng mga supply. Habang ang kalahati ay nagkukuble at nag-aabang sa pangyayaring hindi naaayon sa plano at isa si Jasmine sa mga iyon. Habang nakamasid ay laking gulat na lamang niya nang masilayan kung sino ang nagsusupply sa kanila ng pagkain, ang mismong may-ari ng tubuhan. Kaya pala walang nangyayari sa ipinangakong hustisya dahil kaanib pala nila ang mga kriminal. Dito na nabuo ang desisyon niyang tumiwalag na sa grupo. Sa pagbalik nila sa kota, ay palihim na kinausap ni Jasmine si Bridget tungkol sa natuklasan nito at binanggit din niya ang planong pagtakas at magbalik loob sa gobyerno. Kinumbinsi rin niya ang kaibigan na sumama sa pagtakas niya. Ngunit, nagdahilan si Bridget na natatakot siya dahil paniguradong hahantingin siya ng grupo. Subalit buo ng loob ng dalaga na tumakas. Sumapit na ang takdang oras sa pagtakas si Jasmine. 2:00 ng madaling araw, kasagsagan ng pagkahimbing ng karamihan sa kanila
habang may iilan naman na nagbabantay sa paligid ng kota. Oh, Jasmine, bakit nandito ka? Tanong ni Mang Asyong, isa sa tagabantay. Ay naku Mang Asyong, ewan ko ba? Hirap ako makatulog eh. Pengi naman ng yosi dyan. Pagrarason ni Jasmine, ilang sandali pa nagpaalam si Mang Asyong na magbabawas muna. Kaya hinabili ng matanda ang lugar kay Jasmine. Heto na ang hudyat ng pagtakas si Jasmine. Nagdala siya ng isang mahaba at isang maliit na baril bilang proteksyon kung sakali. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay pinagkalulu pala siya ni Bridget at sinumplong kay Commander Mosang ang lahat. Kaya nagtalaga ito ng mga tauhan na magmamanman kay Jasmine. Palihim na sinundan si Jasmine ng mga rebelde. Mabilis ang pagtakas niya nang biglang may 4 na rebelde ang sumalubong sa kanya at agad pinagbabaril ang dalaga. Nagulat si Jasmine at agad umatras. Sa direksyong binabaybay niya ay may mga rebelde na namang nakaabang at talagang papatayin siya. Wala nang pagpipilian si Jasmine kundi ang makipagbakbakan. Jasmine, sumuko ka na. Bumalik ka na sa amin. Wika ni Bridget. Walang hiya ka, Bridget. Pinagkatiwalaan kita. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Hayaan mo na ako, Bridget, please. Hindi, pasensyahan na lang tayo. At agad pinaputukan si Jasmine. Tumalo naman nang mabilis si Jasmine sa damuhan at gumanti ng putok. Nang masipat niya na paparating ng iba pa, ay agad na siyang tumakbo sabay hagis ng granada. Matyagang sinuong ng babaeng masukol na kagubatan na nangangapa sa dilim. Nagtungo siya sa ilog upang gamitin ang bangka sa pagtakas. Nasipat siya ng mga rebelde na papatawid na sa kabilang bahagi ng ilog. Agad siyang pinaputukan. Gumanti naman si Jasmine kahit hindi nakikita ng mga kalaban. Nang makatawid na siya, ay pinagbabaril niya ang bangka upang lumubog. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at tuluyan ang tumakas sa lugar. Mga inutil! Paano kayo natakasan ng babaeng yun? Galit na sambulat ni Commander Mosang. Kamusang, pinasabugan kami. Tsaka tumawid ng ilog. Iligpit ang lahat ng gamit. Kailangan na nating makaalis at makahanap ng panibagong kota. Ikakanta tayo nun. Utos ng commander. Isang umaga, laking gulat ng mga pulis dahil sa armadong babae na nakatayo sa labas ng presinto. Sinadya iyon ni Jasmine upang maraming makasaksi sa kanyang pagsuko. Nagsipatakbuhan na rin ang mga ilang sibilyan na inaakalang may gerang mangyayari. Agad nagsipaghanda ang kapulisan sa pag-atake, ngunit ibinaba ni Jasmine sa lupa ang mga baril at itinaas ang mga kamay at nagwikang, "Ako po si Jasmine Arnaez, miyembro ng komunistang CPP-NPA ng Negros Occidental. Ako po ay buong loob na sumusuko at magbalik loob sa gobyerno ng Pilipinas." Nang matapos ay lumuhod at nakataas pa rin ang mga kamay, tanda ng kanyang pag-surrender. Nagsipaglapit na rin ang mga kapulisan na nakaalerto pa rin. Habang hinarap ng hepe ang rebeldeng nagbalik loob, padami na rin ang mga sibilyan na nakiusisa sa mga pangyayari. "Uy, Jasmine, nakumbahata ka. Bakit ka ba naging rebelde, Diyos ko? Mabuti naman na sumuko ka na." Sambit ng isang sibilyan na nakakakilala ni Jasmine. Nilingon ito ng babae at nginitian. Habang pinapatayo naman siya ng hepe at agad sinamahan pagpasok ng presinto. Doon sa loob ay isinalaysay ni Jasmine mula umpisa ng kanyang pagkarebelde hanggang sa kanyang pagsuko. Isiniwalat din niya ang mga operasyon at mga engkwentro nila sa mga sundalo. Kalakip na ibinulgar ni Jasmine ang mga kilalang personalidad na nagsosuporta sa grupo, lalong-lalo na ang may-ari ng plantasyon ng tubo. Maiilang press na rin ang nagsipagdatingan upang hinga ng impormasyon ng dating rebelde. Matapos ang halos 4 na oras na pananatili sa presinto, ay dinala na si Jasmine sa safe house upang handa sa press con. Habang nasa loob ng safe house, ay hindi halos dinalaw ng antok si Jasmine. Pakiramdam niya, may biglang aataking rebelde. Kahit papaano ay nag-aalala siya sa mga dating kasamahan. Naiisip niya ang mga pinagdaanan nilang bakbakan at mga pakikipagtulungan sa bawat isa. Ang mga panahong nagtitiis sila sa gutom at sa ulan, pero ginawa lang niya ang nararapat. Walang magandang maidudulot sa buhay niya kung magpapatuloy pa siya sa gawain ng kaliwa.
Matapos ang 3 araw, humarap na sa media si Jasmine. Opisyal na ang kanyang pagsuko at pagsisiwalat sa dating grupo. Pero hindi niya naiwasan ang maiyak sa dahilan kung bakit siya sumanib sa makakaliwang organisasyon. Alam niyang hindi ito magiging madali. Inilahad din sa media ang benepisyong matatanggap niya mula sa pamahalaan. Ngunit hindi nagtitiwala si Jasmine rito. Sa pagbalik niya sa safe house, ay naging buo na ang kanyang desisyon na lumayo sa lugar. Makalipas ang ilang araw, ay nagpaalam si Jasmine sa hepe at dahil nasa ilalim pa siya ng probisyon, ay kailangan niyang ipaalam rin sa mga ito kung saan siya patungo. Lumuwas ng Kalakhang, Maynila si Jasmine. Dito niya naisimulan ang panibagong buhay. Ang Maynila ang napili niyang lugar dahil mahirap makapasok ang mga rebelde sa lugar. Malaki at maraming tao. Marami ring mga industriya na maaari niyang pasukan. Bit-bit ang nag-iisang maleta. Bumaba ng barko si Jasmine dahil ang pag-asa sa panibagong buhay. Matyaga siyang naghanap ng mumurahing paupahan hanggang sa nakahanap siya nito sa Lawang, Batu, Valenzuela City. Nangupahan siya ng kwarto sa isang 3 palapag na gusali. Walang araw na hindi siya naghanap ng trabaho dahil hindi rin naman kalakihan ang pera niya. Mabuti na lang ay may nakilala siya at nakatulong sa kanya para makapagtrabaho. Sa isang factory ng biskwit na nasa Novaliches na masukan si Jasmine. Madali lang sa kanya ang 12 oras na trabaho. Mas mabuti na ito kaysa buhay niya sa bundok. Umabot lamang ng 5 buwan sa trabaho si Jasmine dahil nagpapalit na agad ito ng empleyado. Gayunpaman, hindi na siya naghanap pa ng trabaho. Nagtiyaga na lamang siya sa pagtitinda ng ihaw-ihaw sa labas ng inuupahan. Bala kasi ni Jasmine na magtungo ng Cebu pagkatapos ng kanyang probisyon. Hinahanap talaga ng sistema niya ang buhay probinsya. Samantala, sa tabi ng kanyang ihawan ay ang videokehan ni Aling Gloria. Bali doon kay Jasmine kumukuha ng pulutan ng mga mag-iinom. Isang gabi, lumabas ang 5 kalalakihan, ngunit dinaanan lang si Jasmine. Mga boss, mukhang nakalimutan niyo magbayad . Yung kinuha niyo pong Betamax, bituka at paa ng manok. Bale, 30 piraso po lahat. Hoy, makinig ka. Bakit namin babayaran yun? Hindi naman masarap. Hindi masarap, pero naubos niyo po. Bayaran niyo na lang para ayos tayo. Hindi nga ako magbabayad dahil hindi masarap. Bingi ka ba? Masarap man o hindi, naubos niyo pa rin eh. So dapat bayaran niyo. Nagmamatigas pa rin ang mga kalalakihan at pinagtatawanan pa si Jasmine hanggang sa pinagsisipaan nito ang mga paninda ng dalaga. Hindi na nakatiis pang dalaga kaya pinagsusuntok niya ang mga ito. Nagkumpulan ng mga tao at nasisiyahan sa napapanood. Walang kahirap-hirap na binanata ng nag-iisang babae ang 5 kalalakihan. Bugbog sarado ang mga ito hanggang sa dumating ng mga tanod tsaka pa nila naawat ang nagwawalang babae. Pinagtawanan ng mga tao ang mga kalalakihan. Dinala sila sa barangay at doon binayaran na nila ang babae. Simula noon, mas dumami pa ang naging kaibigan ni Jasmine. Sa kanyang kwarto, naiisip ni Jasmine kung ano ba ang magiging buhay niya sa hinaharap, lalo na ang nalalapit na pagpunta niya ng Cebu. Panibagong lugar, panibagong buhay na naman ang uumpisahan niya. Hindi makatulog si Jasmine, kaya lumabas siya at naglakad. Sa gabing iyon, ay nais niyang subukin ang tibay ng kanyang sarili. Nilakad niya mula Lawang Bato hanggang Malinte Exit. Doon nakadama ng pagod ang dalaga, kaya tumayo muna siya at sumandal sa railing ng Malinta Overpass at pinagmasdan ng mabibilis na mga sasakyan ng NLEX. Isang napakagandang umaga ang sumalubong kay Jasmine nang bumaba siya ng barko sa Cebu City. Ito ang unang beses na nakaapak ng Cebu ang dalaga. Agad bumungad kay Jasmine ang Radisson Blu Hotel sa paglabas niya sa Pier 6 ng Cebu Port. Sa baba ng hotel ay naroon ang SM City Cebu kaya pumasok siya dito upang mananghalian. Nanatili muna ng 3 araw sa lodging house si Jasmine habang naghahanap ng mauupahan. Nang makalipat ay ang paghanap naman ng trabahong inatupag niya hanggang sa natanggap siya sa isang security agency. Gayunpaman, naging gwardiya siya sa isang hotel. Tuwing gabi ang duty niya ay naa-assign siya sa parking lot. Nakakabagot man,
Pero mabuti na lang kesa walang trabaho. Isang hapon, habang naghahanda siya para pumasok, ay tumawag ang kanilang head. Heightened security protocol sila mamayang gabi dahil may bisitang congressman sa hotel para sa isang event. Gayunpaman, nagkibit-balikat lang si Jasmine. Ay, politiko. Pakialam ko ba sa mga yan? Puro sotsot lang naman ang mga yan. Uwi ka sa sarili habang nakaharap sa salamin. Pumalit na si Jasmine sa pwesto kasama ang 4 pang gwardya. Batid niya ang mga bodyguards ng congressman na nakabantay sa buong paligid ng hotel. Subalit pangalan lang ang alam niya, hindi ang atsura ni Congressman Ismael Montalibano, ang binatang congressman. Bandang 11:11 na ng gabi, lumabas si congressman matapos ang ilang interview ay nagtungo na ito sa parking lot kasama ang mga bodyguards at iba pang personahe. Dumaan pa nga sila sa security post, ngunit may kinuha si Jasmine sa ilalim kaya hindi niya ito nakita. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig sila ng mga putukan. Agad na naalarma ang lahat. Tumakbo agad sila Jasmine upang sumaklolo. Narinig din nila ang sigaw ng isang babae na dinukot si congressman at itinurang humaharurot na itim na Toyota. Gamit ang shotgun ay pinasabog ni Jasmine ang gulong nito at gumewang-gewang na bumangga sa iba pang mga kotse na nakaparada. Agad lumapit si Jasmine at sinalubong isang lalaki na nakabonet. Binanatan nito ni Jasmine kasunod ang iba pa. Nakipaglaban din ang congressman sa isa pang lalaki sa loob ng van hanggang sa napalibutan na sila ng mga gwardya at bodyguards. Timbog ang 6 na kalalakihan na nagtangkang dukutin ang congressman. Bago na isa kay si Ismael ay lumingon pa ito kay Jasmine habang ang babae ay inaayos ang sarili sa sandaling iyon. Kinabukasan ng tanghali ay nagising si Jasmine dahil sa tawag ng kanyang head officer. Sinabi nito na kailangan niyang magpunta sa opisina pagsapit ng 2:00, ngunit hindi sinabi ang dahilan. Dahil antok pa, napakamot na lang sa ulo ang dalaga. Pasado 2:00 nang dumating si Jasmine sa opisina, may isang lalaki naghihintay sa kanya. Ipinakilala ito ng head bilang assistant ni Congressman Montalibano. Nais daw ng congressman na kunin ang serbisyo nito bilang isa sa kanyang mga bodyguards. Batid ng assistant na nag-iisip ang dalaga, kaya agad bumungad ito ng malaking sahod. Halos triple ito sa sahod niya bilang gwardya. Sa isang mansyon dinala ng assistant si Jasmine. Pinaupo siya sa sala at binigyan ng inumin. Maya-maya pa ay bumaba sa hagdan ng isang matangkad, maputi at napakagwapong si Ismael. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ito pala ang itsura ng congressman. Sa insidente kasi ay hindi niya halos nakita ang mukha nito dahil sa gulo. Agad tumayo ang dalaga bilang pagrespeto. Sumenyas naman si Ismael na bumalik siya sa upuan. Ako nga pala si Ismael. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Jasmine. Jasmine Arnaiz po at your service. Grabe. Bilib na bilib ako sa'yo kagabi. Ang tapang mo, tsaka ang galing mo. Ikaw lang palang babae doon pero ikaw pala talaga ang nag-una. Hindi naman po ko. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Alam mo, ang katulad mo ang kailangan ko. Ang pagpunta ba dito ay ibig sabihin na pumapayag ka sa offer ko? Opo. Sayang din. Ang laki ng sahod eh. Nakakatuwa ka naman. So, okay na tayo? Opo. Sige po. Bilang bodyguard ko, dito ka na rin titira. Pero huwag ka mag-alala dahil may day off naman pero walang eksaktong araw. Alam mo naman, bilang politician, medyo marami at may mga biglaang lakad. Nagpaalam muna si Jasmine upang kunin ang mga gamit sa boarding house. Kailangan niya makabalik sa mansyon 7:00 ng umaga. Samantala, kinabukasan, wala pang 7:00 ay nasa mansyon na si Jasmine. Agad siyang dinala ng kasambahay sa kwarto nito na nasa ibaba ng mansyon, bandang likuran. Naroon ang mga kwarto ng mga bodyguards at dahil nag-iisang babae, ay solo niyang magagamit ang isang kwarto. Tinatayang nasa 20 ang bilang nila. Habang nag-aayos ng gamit sa kwarto, ay tinawag na sila ng head bodyguard na si Domeng. Isang charity event ang pupuntahan ni congressman at kinailangan ng 10 tauhan. Isa-isang tinawag ni Domeng ang mga isasama at ang huling tinawag ay si Jasmine. Naku, bakit nasama pa to? Babae? Naku po. Nakachamba lang to nung nakaraan.
Ay. Uwi ka ni Domeng sa sarili pero dinig ng lahat. Mawalang galang na po tanda. Anong matanda? Sinasabihan mo ba akong matanda? Bastos to ah. Nagtawanan ng mga kasamahan. Oh, bakit kayo tumatawa? Matanda na ako? Matanda na ha? Ano po palang pangalan niyo? Domeng. Domeng ang itawag mo sa akin. Sige po, Mang Domeng. Sabing Domeng lang eh. Tanggalin mo yung mang. At nagtawanan ng lahat maliban kay Domeng. 3 sasakyan ang dala nila, 3 SUV at napapagitna ng kotse kung saan nakasakay ang politician. Nasa ibang kotse naman si Jasmine kasama si Domeng na pinakauna sa convoy. Oh, heightened alert tayo ngayon ah. Alam niyo na, baka may dudukot na naman kay Kong. Opo, Mang. Domeng bala. Opo, Domeng. Alam mo, ikaw babae ka. Kapag hindi mo inayos ang trabaho mo, ako mismo ang sisipa sa'yo. Okay, Domeng. Kasama ang 5 pa ay naiwan sila Jasmine na nagbabantay sa gate ng foundation. Batid niya na malapit sa mga bata ang congressman pero hindi talaga mapigil ang pagtitig niya sa itsura ni Ismael. Ayun, ang gwapo no? Bakit? Trabaho mo bang titigan si congressman? Sambit ni Domeng. Napayuko na lang si Jasmine at bumalik sa pwesto. Mahigit 1 oras din si Ismael na natili sa loob. Sasakay na sana ito sa kotse nang biglang tinawag si Jasmine at doon na pinasakay sa kotse nito. Habang nasa loob ng kotse ay nagwika si Ismael. Kumusta naman ang unang araw mo sa trabaho? Ayos lang Kong. Mas gusto ko to kaysa magdamag na nasa security post lang. Salamat po sa oportunidad. Nako, ako dapat ang pasalamat dahil iniligtas mo ang buhay ko. Dumiretso sila sa isang mamahaling restaurant para doon magtanghalian. Batid ni Jasmine na may malasakit ang congressman sa mga tauhan nito. Sabay sila lahat kumain at maasikaso pa si Ismael kung okay na ba ang lahat. Sa isip ng dalaga, mukhang mabait si Ismael dahil kung pakitang tao lang ito, dapat may mga media o kumukuha ng larawan. Naging maayos ang buhay ni Jasmine simula nang sumuko siya at mas umayos pa nang nakapasok siya bilang tauhan ng congressman dahil bukod sa malaki ang sahod, ay naging kaibigan niya lahat ng kasamahan. Subalit sa hindi inaasang pagkakataon, ay nagkita silang muli ni Bridget. Sa isang business summit, naka-full blast alert ang otoridad, pati na rin ang mga security personnel ng bawat malalaking personalidad. Isa si Jasmine na naatasan na magbantay sa labas ng venue. May nasipat siyang babae na naglalakad. Nang tinitigan pa niya ito, si Bridget pala. Agad itong hinabol ni Jasmine at hinawakan ng balikat. Nang lumingon, ay si Bridget talaga. Bakit ka nandito, hayop ka? Jasmine? Oo, ako to. Bakit ka nandito? May plano ba kayo? Teka, Jasmine. Wala na ako sa grupo. Kagaya mo, tumakas din ako. Sinungaling. Magsalita ka, kundi babarilin kita. Ano? Teka, sandali. Ibaba mo ang baril mo. Jasmine, buti nakita kita. Tulungan mo ako. Natatakot na ako. Napatitig si Jasmine sa umiiyak na babae. Hindi niya maikakaila na nakaramdam siya ng awa dito. Jasmine, please. Kaya ako lang yun ginawa dahil takot ako kay Mosang. Bigay mo sa akin ang number mo. Tatawagan kita. Matapos maibigay ang numero ng cellphone, ay pinaalis na niya si Bridget. Natapos bandang 8:00 ng gabi ang summit. Nagpaalam si Jasmine kay Domeng na lalabas muna. Bakit? Day off mo ba ngayon ha? Sige na po, Domeng. Sandali lang ako. Kikitain ko lang ang syota ko. Ayun, makipag-eng-eng ka. O sige na, kapag 12:00 at wala ka pa, sa labas ka ng gate matutulog. Nagmadaling pinuntahan ni Jasmine si Bridget. Sa isang restaurant sila. Pinili ni Jasmine ang lugar na matao. Nagkita at nag-usap ang mga dating rebelde. Hindi sumuko sa kapulisan ng babae dahil nalaman niya na may galamay si Kamosang doon. Kaya tumakas na lang siya papuntang Cebu. Pero wala nang mapuntahan at takot magtrabaho kung saan ay nagmakaawa si Bridget na magtrabaho sa pinagtatrabahuan niya.
Kahit katulong ay papayag ang babae. Isang umaga, dinala ni Jasmine ang kaibigan sa mansyon at ipinasok bilang kasambahay. Tuwang-tuwa naman ito dahil napakabait ng kanilang amo. Unti-unting nanumbalik ang pagkakaibigan ng dalawa. Jasmine, alam ba nila na dati kang… Hindi, mahirap na. Paano ka ba nakapasok dito? Naging si Q kasi ako. Tas may event na dinaluhan si Kong. Kayun, pag uwi niya, may nagtangkang dumukot sa kanya. Tumulong na naman ako at heto na ako ngayon. Wow, grabe. Magaling ka talaga. Hindi kami umubra nung… Pwede ba? Huwag nating pag-usapan ang dati nating buhay. Isang groundbreaking ang dadaluhan ni Ismael para sa itatayong relocation site para sa mga illegal settlers. Habang nasa kotse, ay magkatabi sina Ismael at Jasmine. Jasmine, kumusta kayo ng syota mo? Ha? Syota? Wala po akong syota. Nabanggit kasi sa akin minsan ni Domeng. Ah, yun po ba? Naku, wala po yun. Eh ikaw Kong, bakit di ka pa nag-aasawa? Pass muna ako dyan. Busy pa ako. Gusto ko kasi na mabigyan ko ng mahabang oras ng pamilya ko. Pansin ko kasi hindi kita nakikitaan na may dinidate. Wala ka bang syota Kong? Alam mo, itigil mo ng pagtawag sa akin ng Kong. Ismael na lang. Naku, hindi po pwede yan Kong. Siyempre. Dahil congressman ako? Pwede naman yun. Pero kung tayo-tayo lang, Ismael na lang. Habang nagsasalita si Ismael, ay hindi napigilan ng dalaga ang tumitig dito. Napakagwapo naman talaga ni Ismael at mabait pa. Akala ni Jasmine, lahat ng mga politiko ay pakitang tao lang. Hanggang sa nagtama ang kanilang paningin. Nanatili ng ilang segundo at sabay rin na ibinaling ang tingin sa labas ng kotse. Habang nakikipag-usap si Ismael sa ibang mga politician at mga developer ng site, ay nabaling ang tingin niya kay Jasmine na nakatayo sa di kalayuan. Batid ng congressman ang ganda ng tindig ng babae. Mahabang buhok, morena at sexy na katawan. Umabot na sa punto na si Jasmine ang laging pinipili ni Ismael na kasama nito bilang bodyguard. Pero sa kabila noon ay ang lihim na pagtingin nito sa dalaga. Kung may nakakapansin sa galawan ng dalawa ay walang iba kundi ang assistant ng congressman na si Hugo. Si Hugo ay dating assistant ng ama ni Ismael. Isa siyang binabae, ngunit nagtatago sa katawan ng isang lalaki. Sir, mukhang nagiging malapit na kay ni Jasmine ah. Ano to? The body and the guard? Diyos ko. Ano yun, Hugo? Sir, wala po, sir. Malapit na kasi ang birthday ni Jasmine. Sa makalawa na ho. Dagdag pa ng bruskong si Hugo. Ha? Ganun ba? Eh di maghanda tayo. Di ba para happy tayong lahat? Talaga sir? Happy ang lahat? Mukhang kayo po ang mas happy ah. Ano ulit yun Hugo? Wala sir. Ang sabi ko, ako nang bahala sa selebrasyon. Tugon ng assistant. Sa araw ng kaning kaarawan ay nagpaalam si Jasmine kay Domeng upang magsimba. Pero ang dinahilan niya ay pupunta lang sa kaibigan. Wala kasi siyang pinagsabihan ng kanyang kaarawan. Kaibigan? Kaibigan. Makikipag-eng-engan ka lang eh. Naku, sinasabi ko sa'yo Jasmine. O sige na, alam mo na ang curfew ha? O sige po, salamat, Domeng. Bandang 8:00 na nakabalik si Jasmine sa mansyon. Laking pagtataka niya ay bukas ang gate. Walang mga gwardya at nakapatay ang mga ilaw sa mansyon na sobrang tahimik. Agad niyang binunot ang baril at marahang pumanhik sa mansyon. Pinihit niya ng mahina ang doorknob sa main door at nang pagbukas niya, surprise! Happy birthday! Nandoon lahat sa sala pati si Congressman habang bitbit ni Bridget ang cake. Matapos kantahan ng happy birthday, ay labis-labis ang pasasalamat ni Jasmine sa sorpresa. Sa hirap ng buhay ng pamilya ni Jasmine, ay isang beses lang itong nahandaan ng cake. Noong 13 kaarawan niya, kung saan huling kaarawan na pala niya na nakasama ang pamilya. Napaiyak na lamang ito dahil sa bagong pamilya na kinaroroonan niya. Nang matapos ang kainan, ay nasipat ni Ismael na mag-isa si Jasmine sa may bakuran habang may dalang alak. Oh, Jasmine, ba't ka nandito?
Wala. Nagpapahangin lang kong. Ismael pala. Yan. Mas gusto kong pakinggan yan. Pero maiba ako. Nasaan ang pamilya mo? Kung gusto mo, bukas na bukas mag-day off ka. Puntahan mo sila sa probinsya. Hindi na kailangan. Wala na po sila, matagal na. Oh, ganun ba? Sorry. Okay lang yun. Pero salamat ha. Nakakahiya tuloy. Sino ba naman ako para paghandaan ng ganito? Huwag mo nga sabihin yan. Pamilya tayo dito. Alam mo ba na kapag may birthday sa mga yan, ay naghahanda talaga kami? Tradisyon na namin yan dito. Wow, nakakatuwa naman po. Kaya pala ganun ang ugali ng mga kasamahan ko. Pero paano yun nalaman na birthday ko ngayon? Si Hugo. Siyempre, siyang nag-hire sa'yo, di ba? So, alam niyang detalye tungkol sa'yo. Detalye? Oo, hindi ka pa ba nakakakita ng resume? Oo nga pala. Oo, resume, siyempre. Trabaho, dapat may resume. Inaakala ni Jasmine na pati ang pagiging rebelde niya dati ay alam din ni Hugo. Samantala, nilapitan naman ni Jasmine si Hugo matapos ang ilang minuto ng pakikipag-usap kay Ismael. Hugo, salamat ha. Ikaw palang may pakana ng handaan. Ano ka ba? Carry lang yun, girl. Aha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, si sir naman talagang may gusto ng handaan eh. Nagbungkahi lang naman ako. Yun ba talagang sinabi mo? Ba't ang haba na? Kanina kasi maiksi lang yun eh. Oh, halika na nga. Tagay pa tayo. Sambit ni Hugo. Napatingin na lang si Jasmine dito at umiling-iling. Isang gabi, kababalik lang nila sa mansyon. Bumungad sa kanila ang mga bodyguards na may tinutukan ng baril sa may sala. Laking gulat ni Jasmine dahil nakatutok rin ang baril ni Bridget sa mga ito. Bridget, ano to? Nahuli namin siyang ninanakaw ang mga alahas ng mama mo, Congressman. Uwi ka ni Domeng. Ano? Bridget, totoo ba to? Gulat na tanong ni Ismael. Hayan po kong, nasa maliit na bag na hawak niya. Mga alahas ang nariyan. Bridget, ano to? Bakit mo ginawa to? Ang galing. Ano to, Jasmine? Ako lang ang masisira dito? Ilalaglag mo na ako ngayon? Anong pinagsasabi mo? Jasmine, ano ba? Bakit mo ako ginaganito? Plinano natin to, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Ay kakaiba talaga sa inyo. Magkasabot pala kayo ha. Sambulat ni Domeng. Teka sandali. Ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Ismael. Bakit di mo aminin ng totoo, Jasmine? Hindi ba plano natin to? Kukuhan mo ang loob ni Congressman para magtiwala siya sa'yo. Kasi papasok mo ako dito para gawin ang plano nating magnakaw. Ano? Bridget, ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag ka nang pabida, Jasmine. Kahit kailan talaga, ang hilig mong manglaglag. Bakit di mo aminin kung ano ba tayo? Bridget, magsalita ka. Ano bang totoo? Wala kayong kamalay-malay na nagpapasok kayo dito ng rebelde. Oo, mga rebelde kami. At isa sa mga modus namin ay ang pagnanakaw. Siyempre, mahirap sa bundok eh. Ano, Jasmine? Bakit di mo aminin kay Congressman kung rebelde ka ba talaga o hindi? Jasmine, totoo ba? Rebelde ka? Opo, pero matagal na ako sumuko sa batas. Nagulantang ang lahat sa pag-amin ni Jasmine. Nagtiwala si Ismael sa kanya, pero ito ang kapalit. Nakadama na ang katraidora ng congressman. Hindi na nakalaban si Jasmine sa mga kwento ni Bridget. Halos lumuhod ang dalaga sa paghingi ng tawad kay Ismael. Pero naging sarado ang utak na Ismael sa sandaling iyon. Umalis na kayo. Layas, kapag nakita ko pa kayo ulit, baka bala nang ipapakain ko sa inyo. Mga traidor. Sambulat ni Ismael. Agad inihagi sa sahig ang bag na dala ni Bridget at nagmadaling umalis. Habang si Jasmine ay pilit na nagpapaliwanag habang kinakaladkad na siya palabas. Sa labas ng gate,
Umiiyak ng husto si Jasmine. Wala siyang ginawang kasalanan kay Ismael. Pero dahil kay Bridget, sirang-sira na siya para kay Ismael. Humahalakhak naman si Bridget habang nasa taxi. Ang ginawa nito ay plano talaga ng mga rebelde. Minsan, sa isang interview ni Ismael, ay nahagip ng kamera si Jasmine. Napanood ito ni Mosang nang dumalo siya sa kaarawan ng kaibigang pulis. Simula noon, ay minaman-manan na ng mga rebelde si Ismael at nakumpirmang sa kanya nga nagtatrabaho si Jasmine. Umpisa na ng pagbagsak mo, Jasmine. Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi. Wika ni Commander Mosang habang kausap sa cellphone si Bridget. Malungkot na naglakad palayo ng mansyon ng kawawang dalaga. Bit-bit nito ang iilang gamit. Samantala, labis naman ang pagsisisi ni Ismael dahil nagtiwala siya agad ni hindi man lang niya pina-background check ang babae. Si Ismael ay ulila na. Ang kanyang ama ay dating gobernador kasama ang kanyang ina. Inambush at nawala ng buhay. Isa rin sa dahilan kung bakit siya pumasok sa politika upang magkaroon ng kapangyarihan at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Sa isang panibagong security agency, nakapagtrabahong muli si Jasmine. Dahil na rin sa may kakilala na siyang nasa larangan na ito, ay hindi rin nagtagal ay nakapasok siyang muli. Sa isang hotel na naman siya na-assign. Nasa 20 palapag ito at mamahalin. Hindi na rin niya mahigilap si Bridget at paniguradong bumalik na ito ng Negros. Pero ipinangako niya sa kanyang sarili na sa oras na makita niya ang traidor ay papatayin niya na ito. Dahil rebelde walang magsasampa ng kaso sa kanya. Gayunpaman, kahit naiisip pa niya si Ismael, ay tila malabo na magkaayos pa sila. Pinilit na rin niya itong limutin. Mabuti na lang at hindi pa siya tuluyang nahuhulog dito. Sa panibagong security agency ay nakilala niya si Dino bilang supervisor nila. Sa training ay napahanga siya ng dalaga dahil sa galing nito. Arnaez, galing mo ah. Pero alam kong dahilan sa galing mo gumamit ng baril. Pero wag mo mamasamain. Kahit kailan, hindi ko yun babanggitin. Ako nga pala si Dino. Dino Olivares. Pagpapakilala nito. Salamat naman sir. Wag ho kayo mag-alala. Sa kabutihan ko gagamitin ang nalalaman ko. Maiba ko. May boyfriend ka na ba? Pero wag mo mamasamay ng tanong ko ha. Nais ko lang naman malaman. Sir? Pass muna ako dyan. Pero wag mo ding mamasamain. Talagang focus lang ako sa trabaho. Isang araw sa opisina, may nagkainitang mga gwardya at umabot na ito sa rambulan hanggang sa nagkatutukan na ito ng mga baril. Aawat na sana si Dino nang biglang sinipan ni Jasmine ang baril ang isa at tumilapon. Kasunod nito ay umikot siya upang sipain pang isang baril at tumilapon din. O ayan, wala na kayong mga baril. Sige, ilabas niyo ang mga hinanakit niyo sa isa't isa. Naglakad si Jasmine at pinulot ang mga baril. Napanganga na lamang si Dino sa nakita. Ilang saglit ay tinawag ang dalawa upang bigyan ng sanction dahil sa nangyari. Hanggang sa may ginanap na press con sa nasabing hotel at isa sa mga panauhin ay si Congressman Ismael Montalibano. Napapikit ng mga mata si Jasmine nang mabasa niya ang guest list sa araw na yun. Ayaw niyang masira ang araw ni Ismael kaya pinipilit talaga niya na hindi siya mapansin. Pati na rin ang mga kasamahan niya dati. Habang abala sa press con bandang 2:00 ng hapon ay sobrang ingay naman sa labas dahil sa mga nagre-rally. Isang usapin ng pang-ekonomiya na pinapalaga ng mga magsasaka. Bandang 3:00 ng hapon, isang pagsabo ang nangyari sa di kalayuan. Agad nagpunta doon ang karamihan sa kapulisan, habang naging alerto naman ang mga tauhan at ibang security personnel sa kaligtasan ng mga panauhin. Nais lapitan ni Jasmine si Ismael, kaso nagdadalawang isip siya. Mabuti na lang, nakita niya itong sinamahan ng mga tauhan papuntang exit sa likod, kaya nagbadali siyang nagtungo doon. Sa may gilid ng hotel siya dumaan, nang biglang may pumasok na mga kalalakihang armado sa hotel at nagpaputok. Nagkagulo na ang lahat, kaya agad siyang nagbadali sa likod ng hotel upang kung ano man ang mangyayari ay tutulungan niya si Ismael at ang mga dating niyang kasamahan. Pagkahinto ng kotse ni Ismael, akmang sasakay na sila, ay may ibang grupo pa pala na balak pasukin ng likuran ng gusali.
Agad pinaputokan ng congressman at 3 agad sa 5 tauhan niya ang nasawi kasama ang driver. Nagkukubli sa gilid ng kotse si Ismael at 2 pa. Nang may biglang nakikipagputukan sa mga armado. Gamit lang ang 38 caliber na baril. Papalapit ito kina Ismael at agad pinulot ang mahabang baril sa namatay na bodyguards. Buong tapang na niratrata ni Jasmine ang mga armado at nang nakahanap ng pagkakataon ay sumigaw siya at pinapapasok sina Ismael sa hotel. Nakakover sa kanila si Jasmine. Sa loob ng hotel, sa may hallway, ay sinuri ni Jasmine kung may tama ba si Ismael, pati na ang 2 tauhan. Nakatingin lang at walang imik ang mga ito kay Jasmine. Kasabay ng mga tauhan, ay kitang-kita ni Ismael kung papaano makikipagbarilan si Jasmine. Talagang bihasa at sanay na sanay sa bakbakan ng babae. Ngunit nadali ang 2 tauhan at agad bumulagta. Kinuha ni Jasmine ang mga baril at bala nito at dinala niya si Ismael sa ikalawang palapag. Nang makita niya ang lobby, ay paakit na rin ang mga armado sa ibang hagdan dumaan. Kaya nagpatuloy pa sila sa pag-akyat hanggang sa ika-6 na palapag sila huminto at nagtago sa isang kwarto. Agad sinilit ni Jasmine ang bintana at pansin niya ang labis na kaguluhan sa baba. Jasmine, bakit mo ko iniligtas? Trabaho kong protektahan ng mga guest namin. At ako talagang napili mo? Kesa mainis ka dyan, pwede ba? Itigil mo muna yan at tulungan mo ako mag-isip kung paano makalis dito. Bakit mo ko niloko? Ay nako Ismael, ngayon ba talaga natin to pag-uusapan ha? Oo, baka kasi eto na ang huling lugar natin sa mundo. Ha? Nahihibang ka na ba? Makakalabas tayo dito ng buhay. Jasmine, sabihin mo sa akin hindi mo ako niloko. Hindi kita niloko. Ako ang niloko ni Bridget. Pinaglalaruan niya tayo. Salamat naman kung ganun. Napatingin na lamang ang babae at umupo sa tabi ng kama. Uy, umupo ka nga. Baka may ligaw na bala matamaan ka pa. Tas ako pang masisi. Agad umupo sa gilid ng kama si Ismael at katahimikan ang namagitan sa dalawa. Mga putok ng baril ang kanilang narinig. Tansya ni Jasmine ay nasa ikalamang palapag na ito. Kaya tumayo siya at sumilip sa pinto. Nasipat niya ang mga anino na paakyat pa. Agad kinasa ni Jasmine ang 2.45 at pinakiramdaman kung nasa hallway na ba ng 6th floor ang mga armado. Ismael, dapa! Biglang lumabas ng kwarto si Jasmine at sinalubong ng bala ang mga armado. Habang nakatayo at pinagbabaril ang mga kalaban, ay napatingin si Ismael sa babae at humanga. Animoy bidang babae sa pelikula. Ismael, tara na sa labas. Sumunod agad si Ismael at kitang-kita niya ang 6 na armadong nakabulagta na. Sa isang kwarto sa 7th floor nagtago ang 2. 2 magazine na lang din ang bala ni Jasmine. Makalipas ang ilang minuto ay may papaakit na naman. Kagaya nung nauna ay ganun din ang ginawa ni Jasmine. Jasmine, tara na sa taas. Hindi, naiinis na ako. Ismael, dyan ka lang sa likod ko. Teka, anong balak mo? Hindi haharapin ko silang lahat. Ano? Jasmine! Kinapkapan ni Jasmine ang mga napatay. Imbis na baril, 2 hunter knife ang kinuha niya. Sa 7th floor nakaabang lang ang dalaga. Nasisipat na niya na may paakyat. Ismael, magtago ka. Agad namang pumasok sa isang kwarto ang congressman pero nakasilip ito. Mabilis ang sinalubong ni Jasmine ang mga armado. Nasa 6 ito na may mahahabang baril. Tinadtad niya ng saksak at taga ang mga ito. Sa bilis at liksi ng babae ay hindi man lang nakapagpuputok ang mga ito. Hindi makapaniwala si Ismael sa nakikita. Ismael, tara na! Nagtungo naman sila pababa at gaya sa nauna, hunter's knife lang ang gamit ni Jasmine. Hanggang sa umabot sila sa ikalawang palapag, pasikretong dumungaw si Jasmine. Nasa 15 taong armado ang naroon. Ang mga hostages ay nasa loob ng reception area at may 2 bantay ito. Habang ang iba pa ay nakapwesto pang depensa dahil napapaligiran na ng militar at kapulisan ng paligid. Ismael, dito ka lang at huwag na huwag kang bababa hanggat hindi ko sinasabi.
Napatango na lang si Ismael. Mula second floor ay tumalon si Jasmine patungo sa isang bantay sa reception area at agad tinarakan ng 2 kutsilyo. Habang ang isa pang bantay ay inagawan niya ng baril. Ginawa niyang pananggalang ang katawan ng armado mula sa iba pang pinagbabaril niya. Gumanti ng putok si Jasmine at agad na tumba ang 5. Pumaikot sa sahig ang babae at isa-isang pinuntirya ang natitirang 10. Gamit ang katawan ng bawat armado bilang pananggalang sa iba pa. Napatayo ang iilang militar dahil sa kaguluhan sa loob at biglang natahimik. Naalerto sila bigla dahil may lumabas na babaeng naka-uniforme pang security guard. Nang masigurado na niya na wala ng mga armado, ay tinawag na niya si Ismael. Habang pinagkakaguluhan ng media si Ismael, ay mahinahong umalis si Jasmine sa lugar. Tumitingin naman ang congressman sa paligid, ngunit hindi na niya nakita si Jasmine. Makalipas ang 1 oras, habang nakahiga na si Jasmine, ay tumawag sa kanya ang congressman. Nais itong makipagkita sa kanya. O sige, pero wag ngayon Ismael. Pagod ako. Bukas na lang. Okay sige, hihintayin kita. Sa Temples of Leia, nagkita ang 2 bandang hapon. Nakatakda kasi ang pahayag ni Jasmine sa susunod na araw. Kaya pinagpahinga muna siya ng agency. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Ismael sa muling pagligtas sa kanya ni Jasmine. Malugod namang tinanggap ng babae ang pasasalamat. Ngunit sa hinuha nito ay ang katotohanang natuklasan sa kanya ni Ismael. Jasmine, gusto kong malaman ang naging buhay mo dati at paano ka napasok sa pagiging isang rebelde. Wika ni Ismael. Gayunpaman, inilahad nito ang mga pangyayari hanggang sa napunta siya ng Cebu. Ngunit maliban kay Bridget, ay hindi na nagbanggit pa ng pangalan si Jasmine. Nais na rin itong kalimutan ng lahat. Jasmine, nais kong magbalik ka sa akin. I mean, sa trabaho, bilang bodyguard ko. Nangyari na to dati ano naman kaya ang magiging dahilan kapag natanggal ako ulit? Pabirong tanong ng dalaga. Dumating ang araw sa pagbibigay ng statement ni Jasmine sa nangyaring siege. Nabansagan pang bayani si Jasmine ng mga tao. Samantala, nabasa ni Commander Mosang ang headline sa dyaryo. From a rebel into a hero, Jasmine Arnaez saved the day. Nang gagalaiti sa galit si Mosang sa nalaman. Matinik talaga ang traidor na yon. Humanda ka sa akin, Jasmine. May araw ka rin. Sambit ni Commander Mosang. Samantala, kasama na ni Ismael si Jasmine nang bumalik sa mansyon. Nagkasiyahan ng lahat sa pagbabalik ng dalaga. Maliban lang sa nakasimangot na si Domeng. Oh, Domeng, hindi ka ba masaya sa pagbabalik ko? Hindi. Sambit ni Domeng at umalis. Nagtawanan na lang lahat. Habang may konting salo-salo, ay nilapitan ni Hugo si Jasmine. Naku, mukhang matutuloy na ang love story Huy, huwag mong laliman masyado ang boses mo, bakla. Nakahalata masyado Bulong ng dalaga. Napadilat na lang si Hugo sa narinig at tinitigan si Jasmine na paalis. Nagsalita naman si Ismael sa formal na pagbabalik ni Jasmine. Muli ay nagpapasalamat ito dahil sa ikalawang pagkakataon ay iniligtas siya nito. Ngunit nakakalungkot rin dahil nalagasan sila ng kasama. Magpasagayon pa man, hangad ng congressman na maging maayos ng lahat. Makalipas ang ilang araw, inilibing na ang mga nasawing tauhan. Binigyan ito ng maayos at magandang libingan sa mamahaling sementeryo. Nagbigay din ng financial assistance ng congressman at labis na humingi ng tawad sa mga pamilyang nawalan. Muling napatunayan na naman ni Jasmine ang pagiging makatao ni Ismael. Isang umaga ay bumisita si Jasmine sa agency kung saan laking tuwa naman si Dino. Kumusta ka naman doon kay congressman? Ayos lang naman. Kayo dito, kumusta na? Hindi na ba nagbubugbugan ng dalawa? Hindi na. Pero dati ka na palang nagtatrabaho kay congressman? Oo. Dahil nalaman nga niya ang tungkol sa nakaraan ko, kaya ako napaalis. Pero ayos na kami ngayon. Talaga Congressman Ismael. Bakit Dino? Magkakilala kayo ni Kong? Wala. Kung papaalisin ka dun ulit, malaya kang makakabalik dito.
Minsan isang gabi ay nagkwentuhan sina Jasmine at Ismael sa bakuran at nakaupo sa bench. Umabot ang usapan nila sa buhay pag-ibig ng congressman. Ismael, kailan ka ba huling nagkaroon ng karelasyon? 3 taon na. Ikaw, kailan yung huli mo? Naku, hindi pa ako nakaranas ng ganyan. Oh, di nga. Imposible. Oo nga. Sino ba yung huling naging syota mo? Si Alexa. Alexa Olivares. Olivares? Baka related sila sa kasamahan ko dati sa agency. Dino Olivares. Kilala mo si Dino? Kapatid yun ni Alexa. Nang tanungin pa ito tungkol kay Alexa, ay hindi na nagpaunlak ng sagot si Ismael. Inintindi na lamang ni Jasmine ang binata. Hindi lang politician si Ismael, kundi isa rin itong negosyante. Nagpaalam siya kay Jasmine na pupunta ng Singapore. Balak sana niyang isama ang dalaga, kaso wala pa itong passport. Kaya si Hugo at si Doming na lang ang isinama. Oh, kayo ha? Baka magbubulak-bulang kayo. Lalo ka na, Jasmine. Maging matino na kayo, naku. Sambulat ni Doming. Samantala, sa kota ni Commander Mosang, may nilulutong plano ang grupo. Ginawa pa niyang leader si Bridget sa planong ito. Balak nilang dukutin si Ismael. 5 araw pa mananatili sa Singapore si Ismael, kaya paikot-ikot lang sa mansyon si Jasmine. Hanggang sa naisip niyang kausapin si Aling Linda, isang kasambahay. Kamusta pa Aling Linda? Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Tinulang manok na may papayang hilaw. Matagal na po ba kayong naninilbihan sa mga Montalibano? Ay oo, bata pa si Ismael nang napunta ako din eh. Kung ganun po, kilala mo ba si Alexa? Yung dating syota ni Ismael? Ay naku iha, kilalang kilala ko yung batang yun eh. Kawawa ang batang yun. Bakit? Ano po bang nangyari? Nagpakamatay. Ho? Grabe. Bakit naman po? Masyado niyang minahal si Ismael. Ang kaso, itong si Ismael nagpadala naman sa tukso. Hayun, nahuli na may kahalikang iba. Diyan mismo sa studio niya. Akala namin, simpleng pagsiselos lang. Ay naku, dinibdib pala ng husto. Hayun, wala na. Napagtanto na ni Jasmine na kaya pala ayaw pag-usapan ni Ismael dahil sobrang sama pala ang nangyari. Naisip niya tuloy na baka gawin rin sa kanya ni Ismael ang ginawa niya kay Alexa. Ay, ano ba tong iniisip ko? Bakit? Magsyota ba kami? Hindi nga yun ang liligaw eh. Ang mga lalaki talaga, ang lalandi. Wika nito sa sarili. Bumisita muli si Jasmine kay Dino. Laking tuwa naman ng binata. Nagpunta sila sa isang bar sa Mango Avenue. Kaso masyadong maingay at hindi sila halos magkarinigan. Kaya sa 7-Eleven ang bagsak nila. Sa labas ng tindahan, doon sila pumesto at nagpatuloy sa inuman. Jasmine, papayag ka bang ligawan kita? Hoy, isang bote pa lang tayo oh. Lasing ka na agad. Hindi ako lasing uy. Tagal ko na nagpaparamdam sa'yo. Puro ka naman trabaho. Hindi ko pa naiisip ang mga bagay na yan. Hoy, o baka naman, pumuporma na sa yung bugok na congressman na yun. Naku, sa dami ng babae nun, baka idagdag ka lang sa listahan. Babaero ba si Kong? Oo naman, kaya nga namatay. Namatay? Sino? Yung hayop na yun ang dahilan kung bakit nagpatiwa ka lang kapatid ko. Kapatid? Nagkunwaring walang alam si Jasmine. Oo, nagselos ng matindi, kaya hayun. Naku, pag nakita ko yun, uupakan ko talaga. Kaya ikaw, huwag kang padadala sa itsura nun. Kawawa ka. Sinisiraan mo ba si Kong sa akin? Abay hindi ah, sinasabi ko lang ang totoo. Matapos ang 2 oras, inalalayan ni Jasmine si Dino sa kotse nito. Siya na rin ang magmaneho dahil nalasing ng husto ang binata. Bandang hapon na nang dumating si Ismael mula Singapore. Kasama si Jasmine sa sumundo sa Mactan International Airport. Habang bumiyahe na pauwi, ay napansin ni Ismael na kanina patahimik si Jasmine. Kumusta? Kanina ka patahimik ka?
Wala naman. Bakit kaya matraffic pa rin kahit dalawa na ang tulay dito? Tinutukoy ni Jasmine ang old at new bridge ng Mactan. Alam mo, may pasalubong ako sa'yo. Nang marinig na ito ni Hugo, ay nagsuot na ito ng earphone. Naku, eto na naman sila. Maglalandian na naman. Che, sound trip na nga lang ako here. Sambit nito sa sarili. Ganun ba? Salamat. Eto, buti na lang kasama ko si Hugo. Wala kasi akong maisip kaya nagsuggest siya ng perfume. Sana magustuhan mo yan. Si Hugo. Oo, magaling yan kapag babaeng pinag-uusapan. Dumating sila ng mansyon na parang walang gana si Jasmine. Inintindi na lamang ito ni Ismael dahil baka may dalaw. Gayunpaman, patuloy ang buhay bilang congressman at bodyguard. Pero batid pa rin ni Ismael ang kakaibang katahimikan ni Jasmine. Kaya hindi nito nakatiis. Nang matapos sa isang meeting si Ismael, ay kinumpronta na niya ang dalaga. Nasa labas sila ng gusali, pero walang pakialam si Ismael. Sandali nga, Jasmine. May problema ka ba? Kahapon ka pa ganyan sa akin May nagawa ba ako? Ismael, nasa pampubliko tayo. Ano naman ngayon? Para akong nangangapa sa dilim dahil kasama kita simula kahapon pa. Hindi ka naman ganyan sa akin Bakit ba? Paano ba kita dapat tratuhin? Di ba amo kita? May iba kasi Ano? May problema ba? Wala sabi. Sige, sumakay ka na. Hindi. Tatapusin natin dito ngayon to. Anong tatapusin? Bakit? May naumpisahan ba tayo? Jasmine, ano ba? Bitiwan mo nga ako. May biglang lumapit na lalaki at agad sinapak si Ismael. Dino! Dino, wag! Sambulat ni Jasmine. Nagkapalitan ng sapak ang dalawa hanggang sa umawat na si Domeng at si Jasmine. Anong ginagawa mo kay Jasmine Ano bang pakialam mo? Bakit? Kayo ba ni Jasmine? Kahit kailan talaga, panira kang bugok ka. Sinong bugok ka? Bakit ka ba nangingialam? Pwede ba? Tumigil na kayo. Ismael, pumasok ka na sa kotse. Pinagtitinginan na tayo. At ikaw naman, Dino. Pwede ba? Umalis ka na. Dagdag pa ng dalaga. Dumating sa mansyon na walang imik ang dalawa. Agad nagsipagpasok sa kani-kanilang mga silid. Oras ng hapunan, sabay dumating sina Jasmine at Ismael sa pagkainan. Nagkatinginan ng dalawa at sabay ding nagsipagbalik sa kwarto. Nagtitinginan na lang ang mga tao na nasa hapag na. Domeng, ano bang nangyayari dun? Tanong ni Hugo. Secret. Yan kasi, ba't di ka sumama? Hindi mo tuloy nakita. May pinapagawa si Sir sa opisina Bakit? Ano bang nangyari? Ganito kasi yun. Secret. Ay, kahit kailan ka talagang matanda ka. Sambit ni Hugo. Habang nasa kwarto, hindi maintindihan ni Jasmine kung bakit siya nagkaganyan kay Ismael. Basta ang alam niya, labis niyang naiisip ang nangyari kay Alexa nang dahil kay Ismael. Pero bakit nga ba nakakaramdam siya ng ganito? Si Ismael naman, takang-taka sa ugali ni Jasmine. Pero bakit nga ba naging big deal sa kanya si Jasmine? Nang matahimik na ang mansyon, ay lumabas si Jasmine dahil hindi siya makatulog. Habang si Ismael ay kanina pa sa terrace at nakita niyang lumabas si Jasmine at nanatili sa may bench. Napatingin siya sa dalaga na malungkot ang mukha. Gustong-gusto niyang tawagan ito pero hindi niya magawa. Makalipas ang ilang minuto ay lumingon na si Jasmine upang babalik na sana sa kwarto. Ngunit nagtama ang paningin nilang dalawa. Ilang saglit pa tumuloy na si Jasmine. Kinabukasan ay wala sa hapag si Jasmine. Kaya nag-utos si Ismael na hatiran ng pagkain sa kwarto si Jasmine. Nagtingin na ng lahat sa congressman. Napatingin din siya at tumuloy sa pagkain ng lahat. Ay nako, hindi pa nga sila pero may LQ na. Nakakaloka. Wika ni Hugo sa sarili. Taas nung nakatayo sa gilid ng kotse si Jasmine habang paparating si Ismael. Ni hindi tumitingin si Jasmine dito. Habang sa loob ng kotse, nagwika si Hugo. Sir, heto pang schedule niyo today.
Hindi ko kasi ito nasabi sa'yo kahapon kasi 2 p.m. po sa Talisay City Hall. 6 p.m. naman, dinner meeting with the business channel sector. Business sector po sa Marco Polo Hotel. Dahil sa pagkadulas ni Hugo, ay bahagyang natawa si Jasmine. Nagpipigil din sa tawa si Ismael. Enrico, itabi mo ang kotse kapag may store kapag may nadaanan ka ng tindahan. Hewan ko ba? Kumakati ang lalamunan ko eh. Bibili lang ako ng tubig. Sambit ni Hugo. Napayuko na lamang si Ismael na pilit pinipigilan ng pagtawa. Habang napatingin na lang sa labas si Jasmine na nagpipigil din sa tawa. Napapagitnaan kasi si Ismael ang dalawa. Nang huminto ang kotse, ay agad bumaba si Hugo at nagtungo sa tindahan. Pagkasara ng pinto, ay tumawa ng malakas si Domeng na kanina pa din pala nagpipigil, pati na rin ang driver na si Enrico. Hindi na rin naawat ng mga sarili kaya tumawa na rin sila Jasmine at Ismael. Sumapit ang dinner meeting. Nasa kabilang table sina Jasmine at iba pa. Habang nangyayari ang meeting, ay panay sulyap sa bawat isa sina Ismael at Jasmine at napansin ito ni Hugo. Naku, ang dalawang to. Kung makaasta akala mo teenagers, nakakaloka. Tung bruhang to naman, ay sarap kutongan, Diyos mayo. Uwi ka nito sa sarili. Nang makauwi na sa mansyon bandang 9:00 na ng gabi, ay sinubukang ngitian ni Ismael si Jasmine bilang pagpapaalam na papasok na siya. Gumanti naman ang tango at bahagyang ngiti si Jasmine at naglintayan na naman ang utak si Hugo. Sa muling eksena na nasa baba si Jasmine at nasa terrace naman si Ismael ay hindi na nakatiis ang binata. Bumaba ito at lumapit kay Jasmine. Pasensya ka na nung nakaraan sa amin ni Dino. Nadala lang ako eh. Wala yun. Pero sana huwag mong kalimutan na congressman ka. Buti walang lumabas na report tungkol doon. Oo nga eh. Pero matanong kita, nanliligaw ba si Dino sa'yo? Nagpaalam siya sa akin na manligaw, pero umayaw ako. Wala pa si isip ko ang mga ganyan. Paano kung ako magpaalam na manligaw sa'yo? Nagkatinginan sila at walang nasagot si Jasmine, kaya iniba na lang ni Ismael ang topic. Galit sa akin si Dino dahil akong sinisisi niya sa nangyari kay Alexa. Aaminin ko, may mali talaga ako. Hindi ko naman akalain na gagawin sa akin ni Sydney yun. Sydney? Si Sydney, kababata ko. Alam niya kasi na nasa bahay nun si Alexa, kaya hayun, ginawa niyang halikan ako bigla. Hindi ko akalain na magdamdam ng husto si Alexa, kaya simula nung nawala siya, nawala na rin ako ng ganang tumingin pa sa iba. Kaya lang, nakilala kita. Kumabog bigla ang dibdib ni Jasmine at hindi nakapagsalita. Ayaw ni Ismael na talikuran siya ng dalaga, kaya iniba na naman niya ang topic. Jasmine, okay lang ba na pag-usapan natin ang tungkol sa nakaraan mo? Nung nasa makaliwang grupo ka pa? Oo naman. Alam mo kasi, rebelde ang umambush sa parents ko at hindi ko makakalimutan ang leader nila, si Commander Mosang. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa narinig. Diyos ko, si Commander Mosang? Oo, bakit mo natanong? Kasi si Commander Mosang ang leader namin, pero ang alam ko, dito sa Cebu ang kota nila dati at lumipat na sila sa Negros. Ano? So, alam mo kung saan sila matatagpuan? Oo, palipat-lipat lang naman sila eh, pero nasa bulubundukin lang ng Negros. Jasmine, ikaw na ang sagot sa matagal ko ng dinarasal. Mabibigyan ko na ng hustisya ang mga magulang ko. Anong ibig mong sabihin? Gagawa ako ng unit at sasabihin mo ang mga lugar na posible nilang gawing kota. Ano, Jasmine? Papayag ka ba? Hindi mo kailangan na magpunta ng Negros. Basta sabihin mo lang. Napapaisip ang dalaga. Ilang saglit pa ay napapayag na niya ito. Kinabukasan, maagang umalis si Ismael. Hindi na niya hinintay pa si Jasmine. Nakipagpulong ang congressman sa militar at nag-request ito ng team. Bago magtanghali, ay tinawagan niya si Jasmine na papuntahin sa opisina. Nadatnan ni Jasmine na nasa loob ng opisina ng congressman ang pinuno ng militar at ng kapulisan.
Sa harap ng malaking mapa ng Negros ay itinuro ni Jasmine ang mga lugar na pinagkukutaan nila dati. Pati na rin ang mga posible pang lugar na pwede pang maging kota. Matapos nito ay nagwika si Jasmine. Sir, gusto ko pong sumama sa team. Alam kong isang sibilyan na ako ngayon, pero alam na alam ko po ang buong Negros. Makakatulong po ako. Hindi, Jasmine. Dito ka lang. Utos ko yan sa'yo bilang bodyguard ko. Isang bulat ni Ismael. Nang makapagpaalam na ang dalawang leader, ay nakipagdiskusyon si Jasmine kay Ismael. Ano ba, Ismael? Alam mo makakatulong ako sa kanila. Hindi, Jasmine. Kaya na nila yun. Tsaka bihasa ang militar sa bundok. Ako din naman na. Bihasa rin ako sa bundok. Kaya pumayag ka na. Bakit ba atat ka na makabalik dun ha? Kasi gusto ko ako mismo ang papatay kay Mosang. Dahil sa kagustuhan kong makapaghigante sa may-ari ng plantasyon. Sinamantala ng hayop na yun ang galit ko. Yun pala, ay magkakampi sila ng hayop na yun. At malamang, grupo ni Mosang ang pumatay sa pamilya ko. At mas lalong hindi kita papayagan dahil sa galit mo. Bakit? Di ba galit rin ang dahilan sa gagawin mong to? Anong pinagkaiba natin ha? Meron. Ayokong maisa pa na mahal ko sa buhay ang malagay sa alanganin. At tuluyang mawala sa akin. Jasmine, mahal kita. Natigilan ang dalaga sa narinig. Makalipas ang ilang saglit, ay lumabas na ng opisina ang dalaga. Pagbukas niya ng pinto, ay napasubsob sa sahig si Hugo dahil nakadikit pala ang tenga nito sa pinto. Oh, Hugo, anong ginagawa mo sa sahig? Sir, wala naman po. Nahihiyang tugon nito. Dumating na ang araw sa pagpunta ng team sa Negros. Nakipag-coordinate na rin sila sa batalyon ng army sa Negros. Habang aligaga si Ismael sa opisina, nagdadasal na sana magtagumpay ang grupo. Makalipas ang ilang minuto, ay tinawagan niya si Hugo mula sa intercom. Bakit po, sir? Tanong ni Hugo nang makapasok na sa opisina. Nasaan ba si Jasmine? Bakit, sir? Hindi ba nagpaalam sa'yo? Dapat magpaalam siya sa'yo kasi. Hugo, nasaan si Jasmine? Umuwi po ng mansion. Masama daw ang tiyan niya eh. May CR naman dito ah. Naku, hayaan niyo na sir. Baka namamahay. Namamahay as in bahay. Tumitig lang si Ismael sa assistant. 4:00 pa ng hapon nang bumiyahe ang 3 helicopter papuntang Negros. Bandang 6:00 ay nagdesisyon ng umuwi si Ismael at habang sa kotse. Hugo, hindi pa rin bumabalik si Jasmine? Ay, malamig sir. Kasi wala dito eh. Baka masama talaga ang tiyan. Ano kayang pinakain mo dun, sir? Hugo, kanina ka pa ha? Agad namang hinanap ni Ismael si Jasmine nang makauwi ito. Domeng, nasaan si Jasmine? Hindi ko siya makontak kanina pa. Nandito yun kanina ko. Kumuha nga ng mga baril eh. Sabi niya, utos mo raw. Ano? Diyos ko, Jasmine. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit, sir? Ano po bang nangyayari? Nalinti ka na. Baka nagpunta ng Negros yun. Ha? Kaya pala nagmamadali yun. Dinala nga ang isang kotse dito eh. Ipahanap nyo ngayon din ang kotse. May GPS yun. Sir, may nakastandby po sa alujensa ng kotse. Malamang sumakay ng pump boat papuntang Negros si Jasmine. Naloko na. Domeng, ipahanda ang chopper. Pupunta tayo ngayon ng Negros. Samantala, dumaong sa tabo ng pump boat ang inarkilahan ni Jasmine at pinabalik na niya ito agad sa aluginsan. Dala ang malaking bag na kargado ng mga baril at granada ay nag-umpisang naglakbay si Jasmine. Dahil dating rebelde, alam na alam niya ang pasikot-sikot sa lugar. Walang kamalay-malay ang grupo ni Mosang sa gyerang paparating. Base sa mga intel na nakuha ng militar, ay may 2 lugar na posibleng pinagkukutaan ng Commander Mosang. Sumugod agad ang tigda-2 helikopter sa mga nasabing lugar. 6:00 pa ng umaga nagtungo ang militar sa magkahiwalay na lugar, gamit ang code name na Bravo at Alpha. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay nakatanggap ng report ang Bravo team na negative sa area ng Alpha. Kaya agad nagtungo ang Alpha team sa area ng Bravo team.
May nasipat na iilang kubo ang Bravo team. Lumagpas ng 500 metro ang helicopter bago nagbaba ng iilang militar para kumpirmahin ang kota. Samantala, sa umaga ding yun ay nagtungo na rin ng Negros ang grupo ni Ismael. Pati iilang pandigmang dagat ay ginamit na ni Ismael. Talagang sisiguraduhin niya na ito. Ilang minuto pa ay kinumpirma na nga ng nasa baba ang kota ni Mosang. Kaya agad bumalta ang 4 na helicopter at niratratan ang mga kubo. Nagpulasan ang mga rebelde. Agad din naman itong nakapagtago. Handa rin naman kasi ang mga ito sa aerial attack. Nagbaba pa ng mga militar ang mga sasakyang panghimpapawid. Nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng militar at rebelde. Sa di kalayuan, sa isang puno naroon si Jasmine, nag-aabang magdamag. Naririnig na niya ang putukan kaya nagmadali siya. Binaybay ni Jasmine ang posibleng lugar na pagtatakasan ng mga rebelde. Nung nasa San Carlos pa ang mga militar, ay pinaalam na agad ni Ismael at ipinakita ang larawan ni Jasmine na posibleng makisali sa giyera. Kaya naging maingat din ang mga militar sa biglaang pagsulpot ni Jasmine. Walang patid na bakbakan at napapaatras na ang mga rebelde. Habang tumatakbo sa gubat si Jasmine, ay nasipat niya ang mga rebelde agad at agad niya itong sinundan. Nag-iba ng direksyon ng dalaga upang salubungin ang mga rebelde. Naghiwalay ang mga rebelde. Grupo ni Mosang at grupo ni Bridget. Sa di kalayuan ay nakaabang si Jasmine at papalapit na sa kanya ang grupo ni Bridget. Hayop ka, Bridget. Sinisigurado ko sa iyo ngayon na dito na tayo magtatapos. Sambit nito sa sarili. Laking gulat nila Bridget nang biglang may sumabog na granada sa kanilang kanang bahagi. May iilang rebelde ang namatay agad. Sa kanilang patuloy na pagtakbo ay tumambad sa kanila si Jasmine. Jasmine, hayop ka. Ikaw ang may pakana nito. Mas hayop ka, Bridget. Ngayon alam mo na ang kaya ko pang gawin. Uubusin ko kayong lahat. Itinutok ni Jasmine ang 2 mahahabang barel at tinadtad ng putok ang mga rebelde. 5 na lang agad ang nakaligtas. Agad gumanti ng putok ang mga rebelde. Ngunit, wala silang panama sa galing ni Jasmine. Patay lahat ang 4 na kasama ni Bridget. Sa pagkakataong ito, ay dihado sa posisyon si Bridget dahil nasa likuran niya si Jasmine at nakatutok ang barel. Hindi sapat ang bala lang na papatay sa iyo, hayop ka. Itinapon ni Jasmine ang baril at nakipagmano-mano sa kalaban. Nagtapos ang laban sa paggilit ni Jasmine sa leeg ni Bridget. Sumama si Ismael sa mga militar na reinforcement unit. Dala ang panggamban niya kung nasaan na kaya si Jasmine. Sa kabilang banda, matindi ang naging bakbakan sa pagitan ng militar at grupo ni Mosang. Lingid sa kalaman ng mga militar, ay dinala pala sila sa armory ni Mosang kaya nabaliktad ang sitwasyon. Dumating man ang reinforcement ay labis itong nahirapan. 3 machine guns ang bumanat sa mga militar kaya hindi ito makalapit. Pero ang naghihiganting si Jasmine ay nasipat na ang isa sa mga hawak ng machine gun. Agad niya itong sinunggaban at pumalit sa pwesto. Agad ibinaling nito sa isang rebelde at kay Mosang ang armas. Mosang, ako ang tatapos sa iyo. Sabay ratrat ng machine gun. Kitang-kita ni Ismael kung papaano tinadtad ang bala ni Jasmine si Commander Mosang. Natapos ang gyera. Niyakap ng husto ni Ismael si Jasmine at lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil buhay na buhay ang minamahal. Makalipas ang ilang buwan, araw ng kasal ni Jasmine at Ismael. Maligayang lumabas ng simbahan ng bagong mag-asawa. Sakay ng pulang Camry convertible, binaybay nila ang Old Mactan Bridge patungong Cordova. At sa isang beach resort, naroon ang resepsyon ng kasal. Ang pag-ibig ay wala talagang pinipiling sitwasyon. Ang dating kontra sa batas ay ngayon ay asawa na ng may alam sa batas. At kung nagustuhan ninyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment sa ating kwento. At mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, eto po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!